Ang babae bilang bagyo Socrates at ang pagsubok sa kaluluwa ng lalaki, ang pagharap sa bagyo na tingnan mo na ba ang kanyang mga mata at naramdaman ang isang bagyong hindi mo maipangalanan. Isang tamis na nagpapamanhid ng iyong pag-iingat, isang titig na nagpakalimot sa iyo sa talim ng sarili mong espada. Kapatid, ito'y hindi tula, ito'y disenyo, mayroong isang anyo ng karunungang iniwan ng makabagong lalaki. Hindi dahil ito'y mali, kundi dahil ito'y masyadong mahal upang alamin. Ang ipinagbabawal na kaalaman, hindi ito iniiwasan ni Socrates. Hinarap niya ito ng buong tapang. Ang kanyang natuklasan ay hindi pagkapuot sa babae, kundi isang katotohanan tungkol sa kanila na hanggang ngayon ay humahabol sa kaluluwa ng lalaki. Nagbabala siya hindi sa kapaitan, kundi sa katalinuhang pinanday. Sa apoy, kung saan ang lalaki ay hinuhubog sa liwanag, ang babae ay nililikha sa usok, hindi upang laitin, kundi upang gisingin. Sapagkat ang natatakpan ay hindi dapat pagkatiwalaan agad, at ang umaakit ay dapat munang maunawaan bago ito lumamon. Ang kamangmangan ng mga lalaki sa Atenas. Tinawanan siya ng mga lalaki ng Atenas. Hinusgahan siya ng mga hukom. Ngunit ngumiti si Socrates sa mukha ng kamangmangan, sapagkat alam niya ang lalaking nakakakita lamang sa kanyang anyo na hindi pinag-aaralan ang kanyang likas na pagkatao ay katulad ng sundalong naakit sa kislap ng espada ng kaaway. Maganda ngunit nakamamatay. Nagturo si Socrates sa pamamagitan ng tanong, kaya magtanong, bakit siya naghahangad ng kapangyarihan sa dilim? Bakit ang kanyang lambing ay may halong taktika? Bakit ang kanyang katahimikan ay mas malakas kaysa kanyang salita? Kung hindi ka magtatanong, hindi ka makakakita. At kung hindi ka makakita, ikaw ay luluhod, hindi sa debosyon, kundi sa ilusyon. Ang kaluluwang mapaniil at ang pagsamba sa kalituhan sa The Republic, inilarawan ni Socrates ang makatarungang kaluluwa, balansado, pinamumunuan ng katwiran, hindi alipin ng pagnanasa. Ngunit paano ang lalaking nagtatayo ng buhay sa isang babaeng hindi niya nauunawaan? Ang taong iyon ay hindi bumubuo ng kaluluwa. Siya ay nagtatayo ng dambana para sa kalituhan. Nagiging mapaniil siya, hindi sa iba, kundi sa sarili. Ginagabayan ng pagnanasa, laging nauuhaw, walang kapayapaan. Ang sakit ng paghahangad ng pagsang-ayon ilan. Sa mga lalaki ngayon ang may suot na maskara ng katwiran, ngunit nakatali sa pagnanasang mapahanga ang babae. Ilan ang nagtayo ng mga imperyo, hindi para sa pamana, kundi upang mapahanga ang isang babaeng aalis din kapag bumagsak ang mga pader. Hindi binabalaan ni Socrates ang tungkol sa kanya. Binabalaan niya ikaw. Hindi siya ang iyong kaaway. Hindi rin siya ang iyong tagapagligtas. Siya ang iyong pagsubok, ang pain ng kagandahan. Itinuro sa iyo na hanapin ang kagandahan, ngunit alam ni Socrates, kagandahan ang pain. Ang mahalaga ay ang layunin sa likod nito. Hinahabol mo ang anyo, nalilimutan mo ang diwa. Hinahabol mo ang kanyang haplos, nililimutan mo ang kanyang pattern. Hindi ka nag-aaral, ikaw ay bumabagsak, at kapag ikaw ay bumagsak, hindi ka niya sasaluhin. Hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil hindi siya dinisenyo para roon. Siya ay namimili, sumusubok, umaangkop, ngunit hindi siya ang tagapagtayo. Iyan ang iyong tungkulin, iyong sumpa, at iyong korona. Ang panlilinlang ng pag-ibig sa Phaedrus, nagbabala si Socrates. Ang pag-ibig na hindi ginagabayan ng katwiran ay nagiging pagkabaliw. Maaring banal, ngunit pagkabaliw pa rin. Ang kaluluwang hinihila ng pagnanasa ay parang nilalang na walang pakpak. Paikot-ikot sa lupa na humaling sa pinagmumulan ng kanyang uhaw, ilan sa mga lalaki ang nabubuhay sa siklong iyon. Ang likas,
ng babae at ang misyon ng lalaki. Hindi niya hinahanap ang katuwiran, hinahanap niya ang seguridad, ang refleksyon ng lakas, estado, katatagan. Hindi ang talino mo ang umaakit sa kanya. Ang misyon mo ang mahalaga. Ang tatlong bahagi ng kaluluwa at ang lalong nawawalang lalaki. Naniniwala si Socrates na ang kaluluwa ay may tatlong bahagi: katwiran, diwa, pagnanasa. Kapag ang katwiran ang namumuno, ang lalaki ay umaangat. Kapag ang pagnanasa ang nagahari, ang lalaki ay nabubura. Makikilala mo ang mga lalaking ito. Luluhod sila nang hindi alam kung kaninong altar. Isusuko ang kanilang prinsipyo upang panatilihing mainit siya. Nalilito sa pagitan ng debosyon at disiplina. Pagnanasa at katapatan. Pagsunod at pag-ibig, hindi niya kayang mahalin ang hindi niya nirerespeto at hindi niya nirerespeto ang kaya niyang kontrolin. Ngunit kung ibibigay mo sa kanya ang korona bago mo ito maisuot sa sarili, hinding-hindi siya luluhod, hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil siya ay nagmamasid at ang kaluluwa mo ay may presyo. Ang tunay na kapangyarihan, ang kapangyarihan ay hindi galing sa paghahangad nito. Ito'y nanggagaling sa hindi pangangailangan dito, lalo na mula sa Kanya. Hindi ka isinilang upang umikot sa Kanya. Ipinanganak kang pamunuan ang iyong sarili. Tandaan mo, maaring humanga siya sa iyong karisma, ngunit sumusunod siya sa iyong linaw, ayaw niyang pamunuan ka. Ang pagkalimot sa kabutihang asal sa Meno, tinanong ni Socrates kung ang birtud ba ay naituro. Ngunit mas mahalaga kung kinikilala pa ba ito ng mga lalaki. Ikaw ba o napagpalit mo na ang papuri sa pananampalataya, ang pagkahumaling sa layunin? Ang korona ng kamalayan siya ay simula ng tanong, hindi wakas ng iyong paglalakbay. Siya ang hangin. Ikaw ang layag, hayaan mong siya'y maging misteryo. Hayaan siyang maging kabalintunaan, hayaan siyang maging babae. Ngunit ikaw, maging lalaki, sinusukat, sinusuri, hindi natitinag sa papuri, hindi nababasag sa pagtanggi, hindi nalilito sa lumilipas. Ang pagganap sa tunay na presensya, hindi kanya gustong durog, gusto kanyang totoo. At ang tunay na lalaki ay hindi umiikot sa babae, umiikot siya sa mabuti, totoo, at makatarungan, at inaanyayahan siya kung kaya niyang sumayaw sa parehong orbit. Gusto niyang makaramdam ng seguridad sa ilalim ng iyong direksyon. Ang dignidad ay pinanday sa katahimikan. Ang dignidad ay hindi ibinibigay. Ito'y pinapanday. Sa lamig ng pag-iisa, sa init ng disiplina, sa mga gabing walang nakatingin at walang darating. Ang huling aral, gusto mong mapansin ka niya. Kung gayon, tumayo ka kung saan bihira tumayo ang mga lalaki, sa pag-iisa, sa disiplina, sa pagkamagaling. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel. Marami pa tayong pag-uusapang malalalim na katotohanan tungkol sa buhay, kaluluwa at ang sinaunang karunungan ni Socrates. At kung gusto mong palalimin pa ang iyong kaalaman tungkol sa kanya, i-click lang ang link sa description, diretso sa Amazon. Ang susi ng kalayaan ay nagsisimula sa kaalaman. Nang walang pangangailangang mapansin, buhay pa si Socrates sa tanong, sa pagtangging malinlang, sa lalaking pinipili ang katotohanan kaysa kaginhawaan. Kilalanin mo ang iyong sarili. Hindi upang pagsilbihan siya, hindi upang makuha siya, kundi upang tumayo, tuwid, hindi natitinag at malaya. Hindi mo ito bubuuin sa kanyang mga bisig, kundi sa sarili mong hukuman. Ang lalaking nangangailangan ng kanyang init upang maging buo ay walang sariling apoy. Ang lalaking ibinabaluktot ang kalooban upang panatilihin ang kanyang pagmamahal sa huli mababasag at hindi niya pupulutin ang mga piraso. Hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sa likas, sapagkat kahit siya ay naghahanap ng lalaking hindi
Nangangailangan sa kanya kundi pumipili sa kanya na may matang mulat, na may katwirang buhay, na may kaluluwang buo,